Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 11 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos mahulog mula sa tulay, biglang bumigat ang katawan ni Kim Dokja habang pumapasok ang tubig sa kanyang mga baga at tila hinila siya patungo sa kadiliman. Maaari sana siyang mapunit dahil sa lakas ng pagbagsak, ngunit sakto ang timing ng kanyang pagkahulog kaya nakaligtas siya sa matinding impact. Gayunpaman, hirap na hirap siyang manatiling gising. Alam niyang kapag nawalan siya ng malay, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan niya. Kaya pinilit niyang manatiling gising habang kinukulong ang kanyang katawan at pinipigilan ang paghinga. Mabagal na lumipas ang mga segundo, 10, 20, 30 hanggang sa tuluyan niyang mahawakan ang isang matigas na bagay sa gitna ng dilim. Nang makalutang siya, agad siyang umubo ng malakas at nailuwa ang tubig ng ilog mula sa kanyang baga. Dahil sa kanyang level 1 0 stamina, nakaligtas siya sa pagbagsak. Ngunit ang buong katawan niya ay puno ng mga pasa at matinding sakit. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang paghinga upang hindi siya mataranta, pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang smartphone upang makita ang kanyang paligid. Sa kabutihang palad, gumagana pa rin ang kanyang telepono kahit nahulog siya dahil waterproof ito. Nang buksan niya ang flashlight ng kanyang telepono, tumambad sa kanya ang nakakadiring katotohanan, nalunok siya at ngayon ay nasa loob siya ng tiyan ng isang ichthyosaur. Mas karumal-dumal pala ito kaysa sa kanyang inaasahan. May mga lumulutang na debris, mga piraso ng konkretong materyales, at kung ano-anong basura sa loob ng madilim at maruming likido. Habang sinusubukan niyang magpakatatag, muling sumagi sa kanyang isip ang eksenang binitawan ni Yoo Jong-hyuk ang kanyang kamay ng walang pag-aatubili. Kahit inaasahan na niya yon, masakit pa rin itong maranasan. Gayunpaman, naiintindihan ni Dokja ang dahilan. Kung nais niyang maging tunay na kasama ni Yoo Jong-hyuk, kailangan niyang patunayan na kaya niyang mabuhay ng mag-isa kahit sa ganitong sitwasyon. Para kay Yoo Jong-hyuk, napakabigat ng kahulugan ng salitang kasama o kompanyon. Matapos ang kabiguan niya sa unang regression, halos hindi na siya bumuo ng tunay na ugnayan sa ibang tao. Bihira ang taong makasabay sa paglago at paghihirap ng isang regresor. Dahil dito, nasanay si Jong-hyuk na makita ang ibang tao bilang mga tagasunod o mga kaaway lamang. Kaya mula sa pananaw ni Jong-hyuk, isa itong pagsubok. Kung nais ni Dokja na tumayo sa parehong antas niya, kailangan niyang lampasan ang ganitong krisis ng mag-isa. Kahit naiintindihan niya ito, hindi pa rin naiwasan ni Dokja na magmura ng mahina habang umaakyat sa isang lumulutang na styrofoam upang manatiling nakalutang, at tinawag niyang baliw na psychopath si Jong-hyuk. Dahil sa init sa loob ng tiyan ng halimaw, hindi siya nilalamig, ngunit may mas malaking problema na paparating. Pumikit si Dokja at muling binalikan ang mga system message na lumabas matapos siyang mabigong tapusin ang senaryo. Ipinahayag ng mensahe na magsisimula na ang paid settlement at nabawasan siya ng 100 coins bilang bayad sa paggamit ng channel. Kasabay nito, nagbigay rin ng reaksyon ang ilang constellations sa huli nilang pag-uusap ni Yoo Jong-hyuk. Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay natuwa sa kanyang mga sinabi at nagbigay ng 100 coins bilang suporta. Ganito rin ang ginawa ng demon-like Judge of Fire na nagpakita rin ng pagsang-ayon. Samantala, ang secretive plotter ay nagpahayag ng pagkadismaya sa kanyang padalos-dalos na mga pahayag. Habang binabasa ni Dokja ang mga mensaheng ito at kinokolekta ang mga coins, sandali siyang nakaramdam ng panghihinayang. Kung pinili niya sana ang isa sa mga constellations bilang sponsor noong una, maaaring mas madali ang kanyang sitwasyon ngayon. Ngunit agad niyang itinaboy ang pag-iisip na yon. Matapos niyang makaharap si Yoo Jong-hyuk ng personal, naging malinaw sa kanya na hindi sapat ang simpleng sponsorship, kahit pa ito ay mula sa makapangyarihang Great Sage equal to Heaven. Kung nais niyang tumayo laban o katabi ni Yoo Jong-hyuk, kailangan niya ng higit pa sa tulong ng isang sponsor. At makukuha niya yon mula sa sitwasyong ito. Biglang umugong ang mga dingding ng tiyan ng ichthyosaur habang gumagalaw ito sa tubig. Tiningnan ni Dokja ang oras sa kanyang smartphone at mabilis na nagkalkula.
Ayon sa nobelang Ways of Survival, nagsisimulang maglabas ng malakas na stomach acid ang ichthyosaur mga 3 oras matapos nitong makalunok ng pagkain. Ibig sabihin, kaunti na lamang ang oras ni Dokja bago tuluyan siyang matunaw sa loob ng tiyan ng halimaw. Sa sandaling iyon, may narinig siyang pamilyar na sound effect bago nagsalita ang isang boses, ang Dokkaebi. Nang magpakita ang Dokkaebi, tila nagulat ito na hindi nagpapanik si Dokja kahit nasa bingit siya ng kamatayan. Sinabi ni Dokja na inaasahan na niyang darating ito. Ipinaliwanag niya na alam niyang haharap ang Dokkaebi upang ipatupad ang parusa sa kanyang pagkabigo sa senaryo. Nang banggitin ni Dokja ang posibilidad na coins ang kapalit ng kanyang kabiguan, sinubukan siyang asarin ng Dokkaebi sa pagsasabing maaaring buhay niya ang kabayaran. Ngunit matalinong itinuro ni Dokja na ang system message ay nagsabing failure. At hindi direktang nagsabing kamatayan ang parusa. Ibig sabihin, may puwang pa para sa negosasyon. Humanga ang Dokkaebi sa kanyang pangangatwiran at inamin na tama siya, maaari siyang mabuhay kahit nabigo siya sa sub-senaryo kung magbabayad siya ng coins. Ngunit ang hinihingi ng Dokkaebi ay 5,100 coins kapalit ng kanyang buhay, eksaktong halaga ng coins na mayroon si Dokja. Napagtanto ni Dokja na sinasadya siyang gipitin ng Dokkaebi, kaya tumanggi siya at malamig na sinabi na patayin na lang siya kung ganoon. Nabigla ang Dokkaebi sa kanyang sagot at sandaling natahimik. Alam ni Dokja ang totoo, hindi siya papatayin ng Dokkaebi sa ngayon. Masyado itong naaaliw sa sitwasyon. Kung nais lang siya nitong patayin, hindi na sana ito bumaba upang kausapin siya. Para sa Dokkaebi, mas masaya ang panoorin kung paano mabubuhay si Dokja sa dramatikong paraan o kung paano siya mamamatay ng miserably. Dahil dito, tumigil si Dokja sa pang-aasar at dumiretso na sa kanyang tunay na pakay. Tinawag niya ang Dokkaebi sa pangalan nitong Bihyong at pinuna pa ang mahinang performance nito bilang streamer sa Starstream Network. Nang marinig ng Dokkaebi na alam ni Dokja ang tungkol sa Starstream system, tuluyan itong nagulat. Ang isang ordinaryong tao ay hindi dapat may ganitong kaalaman, kaya halatang halata ang kanyang pagkalito habang nanginginig ang kanyang mga sungay. Habang nagsisimulang magduda ang ilang constellations sa kakaibang kaalaman ni Dokja, tahimik niyang iminungkahi kay Bihyong na ipagpatuloy nila ang pag-uusap matapos isara ang channel. Dahil sa kuryosidad at pag-aalinlangan, pumayag si Bihyong at isinara ang broadcast, kaya nawala ang mga constellations na nanonood. Nang wala na ang mga manonood, agad na tinanong ni Bihyong kung paano nalaman ng isang tao ang tungkol sa sistema ng Starstream. Ngunit hindi ito pinansin ni Dokja at sa halip ay nagtanong siya ng isang nakakagulat na bagay, gusto ba ni Bihyong na maging hari ng mga Dokkaebi? Ipinagpatuloy niya ang tanong kung nais ba nitong maging pinakamahusay na streamer sa buong network at higitan ang mga sikat na broadcaster tulad nina Dokgak at Gildal. Halatang nagbago ang ekspresyon ni Bihyong habang naririnig ang posibilidad na iyon. Agad na sinamantala ni Dokja ang pagkakataon at malinaw na ipinahayag ang kanyang alok kung pipirma si Bihyong ng kontrata sa kanya. Sisiguraduhin ni Dokja na magiging pinakamahusay na broadcaster ito sa Starstream at magiging hari ng lahat ng Dokkaebi. At diyan nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 11 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Papayag kaya si Bihyong sa pakikisundo ni Dokja o imahinasyon lang ni Dokja na kaya niya kontrolin ang isang Dokkaebi? Mag-comment sa baba kung anong sa tingin nyo at alamin natin ang kasagutan sa susunod na kabanata. Kaya wag mawawala mga ka-TV at maraming salamat.